Lahat ng tao ay inakala na isa siyang mahina na walang kwenta at walang kinabukasan, pero sa huli ay ipinatawag niya ang pinakamakapangyarihang demonyo mula sa ilalim ng lupa para sakupin ang mundo. Si Hibiki ay isang ordinaryong high school student na sabik nang matapos ang klase para makapasok sa kolehiyo, at ayon sa kanya ay makahanap ng kasintahan gamit ang kanyang kagwapuhan. Samantala ang kaibigan niyang si Dai ay alam na halos hindi siya pumapasa sa high school, dahil wala ring sapat na pera ang kanyang mga magulang para sa malaking donasyon at imposibleng makapasok siya sa kolehiyo. Isang linggo habang nagtatambay sina Hibiki at Dai at doon ay iginiit ni Dai na may bago siyang nakita na app na tinatawag na Deadface. Gumagamit ito ng advanced AI at ChatGPT-5 para ipakita kung ano ang itsura nila kapag namatay sila at medyo nandidiri si Hibiki sa ideya, pero kinuhanan siya ng litrato ni Dai at sabay sabing ipapakita ng app kung ano ang hitsura ng tamad na ito kapag yumao. Sa app ay may isang bunny girl na nag-aasikaso sa kanila at sinabing ipapaalam niya kapag handa na ang dead face ni Hibiki. Tinanong ni Dai kung hindi ba ito nakakatuwa at sinagot siya ni Hibiki na nakakatuwa nga pero nakakakilabot din. Umuwi na sila pagkatapos at habang naghihintay sila ng tren sa subway station ay nakita ni Dai si Nid na isang kaklase nila na para sa kanya ay isang 5/10 lang kung wala ang kahanga-hangang katawan nito. Matagal nang may gusto si Dai kay Nid pero sinabi ni Hibiki na hindi naman ito ang tipo niya dahil naniniwala siya na flat is justice. Biglang sabay silang nakatanggap ng notification mula sa Deadface app at handang-handa na raw ang kanilang mga video. Binuksan nila ang app at nakita ang hyperrealistic na video kung saan natumbok sila ng isang tren na nag-derail. Ang eksena ng kanilang kamatayan ay eksaktong nasa lugar kung nasaan sila sa oras na iyon at hindi makapaniwala si Hibiki at Dai. Dumating na ang tren at dahil sa masamang kutob ay sinabihan ni Hibiki si Dai na umalis sila agad sa istasyon, pero huli na ang lahat at biglang yumanig ang lupa dahil sa lindol na dahilan para mag-derail ang tren at bumagsak sa kanila. Doon na sana matatapos ang kwento pero nagbibiro lang at totoong ang patay na sina Hibiki at Dai pero may paraan para mabuhay silang muli. Biglang nag-activate ang Deadface app habang papasok sila sa kabilang buhay. Tinanong sila ng bunny girl kung gusto nilang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Pinili ni Hibiki na mabuhay ulit at dinownload ng bunny girl ang isang demon summoning app sa kanyang phone bago ito naglaho. Pagmulat ng mata ni Hibiki at nakita niya ang nakakatakot na eksena ng nawasak na tren sa paligid niya, hindi siya makapaniwala sa nangyari at maya-maya at nagising na rin si Dai. Sinubukan nilang tumawag sa 911 para humingi ng tulong pero bigla silang nakarinig ng paggalaw mula sa mga guho. Inakala ni Hibiki na may survivor at bumaba siya para tumulong ngunit isang demonyong lobo ang lumabas mula sa mga guho at nagsimulang kumain ng bangkay. Napipi si Hibiki sa takot kaya't hindi siya napansin ng ibang demonyong lobo na abala sa pagkain. Si Nid naman na nakaligtas din sa aksidente ay hindi naging kasing tapang niya at nang dumaan ang demonyo malapit sa kanya ay napasigaw siya ng matinis, dahilan para mapansin siya nito at habang papalapit ang demonyo kay Nid, biglang nagliwanag ang kanyang cellphone. Isang orc ang lumabas mula rito at pinatay ang demonyong lobo gamit ang isang suntok lang at nagulat silang lahat. Maya-maya ay nangyari rin ito kay Dai at isang maliit na multo ang lumabas sa kanyang phone at naglabas ng yelo upang e-freeze ang demonyo. Habang binibigyan ng pagkakataon ng mga demonyong lobo ang orc na tapusin sila, napapaluhod si Hibiki sa eksena kaso agad siyang tumakbo upang iligtas si Nid. Ang orc ay nagbigay ng depensa habang sila'y tumatakas at nang makarating sila sa ligtas na lugar ay sinuri ni Dai at Nid ang kanilang mga smartphone at natuklasan ang demon summoning app, kasama ang ilang impormasyon tungkol sa mga demonyong lumabas upang protektahan sila. Napagtanto nilang lahat na ang Deadface app ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay muli, kundi nag-download din ng demon summoning app sa kanilang mga telepono at bagamat naguguluhan sila, napagdesisyonan nilang umalis muna sa istasyon dahil naroon pa rin ang mga demonyong lobo sa paligid. Pagkalabas nila ay nagulat sila sa nakitang kalagayan ng lungsod na wasak ito dahil sa lindol at sa kabutihang palad. Aktibo pa rin ang komunikasyon at narinig nila mula sa isang news anchor na ang lindol ay nagdulot ng matinding pagkasira sa lungsod. Tumawag ang ina ni Dai ngunit naputol agad ang tawag, kaya't ang tanging nalaman niya ay ligtas pa ang kanyang pamilya. Maya-maya ay dumating ang rescue team upang mangasiwa sa sitwasyon, kaso biglang dumating ang grupo ng mga taong nakasuot ng mahabang itim na coats at nagsasabing sila'y may espesyal na otoridad sa ganitong kalagayan.
habang nagtatalo ang rescue team at ang mga itim na coats na sinabi ni Dai kay Hibiki na ligtas naman siguro ang kanilang pamilya at kailangan nilang mabilis na makauwi. Ngunit nakita ni Hibiki si Nid na nag-aalala habang sinusubukang tawagan ang kanyang mga magulang kaso hindi sila maabot. Nagising ang pagiging simp ni Hibiki at iminungkahi na puntahan nila ang bahay ni Nid upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya, kahit pa malayo ito. Naglakad sila maghapon sa masikip na mga kalsada at nang magkagabi ay naiwan sina Hibiki at Nid na magkasama. Binanggit ni Nid na mula nang tanggapin nila ang alok ng app na mabuhay muli at malamang ay naposes na sila ng mga demonyo, hindi ito pinaniwalaan ni Hibiki at iniisip niyang sinusubukan lang sila ng kung sino. Biglang dumating si Dai na may dalang juice pero habang umiinom sila at isang bagay na parang ice cream ang lumipad papunta sa kanila, isang demonyo pala iyon na sumabog para magdulot ng pinsala sa paligid at agad silang tumakbo para makalayo. Nadulas si Nid at nasugatan ang kanyang paa at habang tumatakas ay naiwan siya kaso bumalik si Hibiki upang tulungan siya, samantala nag-regenerate ang kalahating katawan ng ice cream demon at nagsimulang magpaputok ng mga bala upang patayin ang mga tao sa paligid. Sa alanganin na sitwasyon ay iminungkahi ni Hibiki kay Nid na tawagin muli ang demonyo niyang orc, dahil iyon na lang ang pag-asa nila at tinawag ni Nid ang orc at sa tamang oras ay sinalag nito ang mga bala ng ice cream demon, ngunit hindi na kayang gawin pa ng orc ang higit doon. Biglang nakatanggap ng panibagong notification si Hibiki mula sa Dead Face app at isang video ni Dai na patay sa isang nasusunog na truck. Kalahati ng katawan nito ay nakausli sa bintana at habang iniisip ni Hibiki ang kahulugan nito, dumating si Dai na nagmamaneho ng truck para sagasaan ang ice cream demon at nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Labis na nalungkot si Hibiki sa nangyari kaya't nagawa niyang tawagin ang sariling demonyo mula sa app na isang mabagsik na puting tigre. Nalulusutan nito ang mga atake ng ice cream demon at umatake ng malapitan at habang nagkakarga ulit para sumabog ay inutusan ni Hibiki ang tigre na lumayo. Umakyat ito sa isang gusali at tumalon papunta sa ice cream demon at sinira ito gamit ang malalakas na kuko at isang thunderbolt. Matapos ang laban ay naglaho ang tigre at hinanap ni Hibiki si Dai sa mga nasusunog na labi at ligtas naman si Dai, na niligtas ng isang maliit na engkanto mula sa app ni Nid. Natutuwa silang lahat ngunit sa kabila ng tagumpay ay sinimulan silang bantayan ng mga itim na coats mula kanina. Pinaghinalaan nilang si Hibiki ay nakatawag ng isang makapangyarihang demonyo. Inutusan ng kanilang leader ang grupo na dakpin ang tatlo. Agad na pinalibutan ng mga itim na coats sina Hibiki at ang kanyang mga kaibigan at ipinakilala nila ang sarili bilang miyembro ng isang lihim na organisasyong pampamahalaan na tinatawag na Jeep, at sinabing sumuko sila ng maayos at dinakip sila at dinala sa punong tanggapan ng Jeep. Habang iniisip ni Hibiki kung alam ng gobyerno na mangyayari ang sakunang ito ay nagtaka siya kung bakit hindi nila ginawa ang mga nararapat na hakbang para pigilan ito. Ang kanilang punong tanggapan ay nasa ilalim mismo ng gusali ng parliamento, at isang higanteng sinaunang orasan ang nakasabit sa gitna. Hindi makapaniwala si Hibiki at ang kanyang mga kaibigan sa sitwasyong napasukan nila at maya-maya ay dumating ang pinuno ng JIP para makita ang lalaking nakatawag ng alamat na demonyo. Dinala sina Dai at Nid sa isang kwarto at nilock doon para makapagpahinga, samantalang si Hibiki ay dinala sa control room. Sa loob ay nakita niya ang daan-daang tao sa harap ng mga computer na nagmamasid sa mga kakaibang graph at radar na hindi niya maintindihan. Ang babaeng nagdala sa kanya ay nagpakilala bilang Commander Sako at sinimulang ipaliwanag ang tungkol sa organisasyon ng JIP. Sinabi niya na ang kanilang tungkulin ay panatilihin ang mga espiritual na harang sa Japan upang protektahan ito mula sa mga supernatural na banta. Natakot si Hibiki sa narinig ngunit dahil sa lahat ng nangyari sa araw na iyon, wala na siyang magagawa kundi maniwala at sinabi niya na tinawag niya ang isang demonyo upang ipagtanggol siya. Biglang dumating si Yamato na nagsabing hindi ordinaryong demonyo ang kanyang tinawag kundi si Bako, isa sa 4 na alamat na hayop mula sa Chinese folklore. Nagulat si Hibiki at ipinaliwanag na hindi niya gustong tumawag ng demonyo at hindi pa rin siya makapaniwala na posible ito. Iginiit ni Sako at Yamato na posible ito at maraming paraan upang tumawag ng mga demonyo. Ginamit nila ang agham upang likhain ang Demon Summoning app ngunit hindi nila alam kung paano ito naikalat sa publiko. Tinanong ni Hibiki kung alam nila ang paparating na sakuna at inamin ni Yamato na matagal na nila itong pinaghandaan. Nagalit si Hibiki at tinanong kung bakit hindi nila tinulungan ang mga tao at sinagot siya ni Yamato na may mas malalaking bagay silang kailangang harapin.
ipinaliwanag ni Yamato na ang demonyong ice cream cone na tinalo ni Hibiki ay isang maliit na isda lamang. May paparating pang-anim na mas malalakas na demonyo at kailangang talunin ang mga ito sa loob ng 6 na araw na kung hindi ay mawawala ang mundo. Humiling sila ng tulong kay Hibiki upang labanan ang mga demonyo at iligtas ang mundo, ngunit sinabi ni Hibiki na hindi siya makikipagtulungan maliban kung palalayain ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan ay dinala ni Sako sina Dai at Nid pauwi habang ipinaliwanag ang kasunduan ni Hibiki upang iligtas sila. Nag-aalala si Dai at ngunit sinabi ni Hibiki na gagawin niya ang dapat gawin dahil may kapangyarihan siya. Pagdating nila sa lugar ni Nid, isang ulap ng alikabok at usok mula sa mga nawasak na gusali ang kanilang nakita. Labis na nalungkot si Nid ngunit iminungkahi ni Hibiki at Dai na magtungo sila sa malapit na emergency shelter upang hanapin ang kanyang pamilya. Pagdating nila sa shelter ay naghanap si Nid ng impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang, habang ibinalik ni Sako ang mga smartphone ni Hibiki at Dai. Iginiit niyang tawagan ang JIP gamit ang speed dial kung may problema at habang umiiyak si Nid dahil wala siyang makuhang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, nagdesisyon si Hibiki na kumuha ng tubig para sa kanya at sa kanyang paglalakad nakita niya ang mga taong nawawalan ng pag-asa, maliban sa mga bata na tila mas maayos ang lagay. Biglang sumugod ang isang demonyong mukhang ibong may bungo sa rescue center at nagpanik ang mga tao at nagsitakbuhan. Tinawag ni Hibiki ang puting tigre na si Bako upang labanan ito at inutusan niya ang tigre na dalhin ang demonyo sa labas at agad itong sumunod. Sumunod din si Hibiki ngunit laking gulat niya nang makita ang napakaraming demonyong ibon sa labas. Ang mga ito ay patuloy na lumalabas mula sa sirang cellphone ng isang patay na tao at habang nakikipaglaban si Bako, dumating si Dai sa bintana at tinanong kung ano ang nangyayari at sinubukan niyang tawagin ang kanyang demonyo, ngunit under repair ito at walang magawa. Napalibutan si Hibiki at Bako ng napakaraming demonyo kaso dumating si Sako para tumulong at tinawag niya ang isang mandirigmang may pakpak upang labanan ang mga demonyo, at iginiit kay Hibiki na hanapin ang cellphone na nagpapalabas ng mga ito at agad nagsimulang maghanap si Sako at natagpuan ang sirang cellphone. Inapakan niya ito at tumigil ang pagpapalabas ng mga demonyo at samantala ay tinalo ni Hibiki at Bako ang natitirang mga demonyo. Bagamat nalutas ang krisis ay natakot sa kanya ang mga tao sa shelter at isang batang kanyang niligtas ang nagpasalamat, dahilan para mapaiyak si Hibiki. Pagkatapos nito ay bumalik si Hibiki at ang kanyang mga kaibigan sa punong tanggapan ng JIP at sinabi kay Yamato na handa silang lahat na labanan ang mga demonyo upang protektahan ang mundo. Tinanong ni Hibiki at ng kanyang mga kaibigan si Yamato kung ano ang eksaktong kailangan nilang gawin at ibinigay sa kanila ni Yamato ang kanilang unang misyon na ipakita sa kanila ang larawan ni Professor Fumi sa monitor sa likuran niya at ipinaliwanag na siya ang lumikha ng summoning app na ginagamit ng JIP. Gayunpaman ang app na nasa telepono ni Hibiki ay naiiba at binanggit ni Yamato na nawala si Fumi noong magsimulang lumitaw ang mga demonyo at dahil mahalaga siya sa operasyon, kailangang sumali si Hibiki at ang kanyang koponan sa paghahanap sa kanya. Mabilis silang nagtungo sa lungsod kung saan huling nakita si Fumi at ipinaliwanag ni Hibiki sa kanyang mga kaibigan na hindi nila kailangang sumama sa kanya, ngunit iginiit nila na hindi nila hahayaang pasanin niya ang lahat ng responsibilidad. Habang kinakalikot ni Dai ang Demon Summoning App ay nanalo siya sa isang auction para makakuha ng panibagong demonyo gamit ang isang uri ng pera na hindi niya naiintindihan. Habang ipinapakita niya ito kay Nid ay nangako si Hibiki na kahit anong mangyari ay protektahan niya sila pareho, napangiti sila na parang nagiging pundasyon ng kanyang sariling harem. Dumating ang tren sa kanilang destinasyon at sinalubong sila ng ilang miyembro ng JIP. Kasama rito si Haneka na isang babae na galing pa sa pag-shoot ng kanyang OnlyFans video at isang tahimik na edgy na lalaki na si Ke. Bagong summoner din sila pero seryoso si Ke sa kanyang trabaho at sinabi niyang hanapin nila ang nawawalang siyentipiko, dahil ang trabaho niya ay manghuli ng demonyo. Habang umaalis si Ke para manghuli ng mga demonyo ay dinala ni Sako ang koponan ni Hibiki sa lab ni Fumi upang ipakita ito sa kanila, pagkatapos ay dinala sila sa punong tanggapan ng JIP sa lungsod ngunit sa kanilang gulat, nasa ilalim ito ng atake ng isang misteryosong kalaban at ang kalaban ay naghahack sa JIP system at sinisira ang mga magic barrier isa-isa, habang walang magawa ang mga tao roon. Habang nagkakagulo ay kinausap ni Hibiki ang isang matandang kalbo at sinabi nito na bumalik na lang siya at manood ng spaghetti toilet,
dahil hindi para sa mga bata ang trabahong ito at ipinaliwanag ng matanda na ang depensa nila ay inaasinta ng isang demonyo na malamang tumatanggap ng tulong mula sa iba pang grupo. Sinabi nito na kailangan nilang mahanap ang kalaban bago tuluyang masira ang barrier. Biglang nakatanggap si Sako ng mensahe mula sa Dead Face app na nagpapakita ng video ni Ken na patay sa tabi ng isang hagdanan at nagpanik si Sako, kaya't inutusan ni Hibiki ang isang babae na hanapin ang lokasyon mula sa imahe upang siyasatin ito. Napag-alaman nilang ang kalaban ay nasa lugar na iyon kung saan maaaring mamatay si Ke. Narinig ito ni Yamato at agad na inutusan ang branch leader na ipadala sina Hibiki at ang iba pang summoners upang pigilan ang kalaban. Habang papunta sa lokasyon ay inutusan ni Hibiki ang babae na tawagan si Ke at sabihing huwag pumunta sa pampublikong plaza, ngunit bago pa man masagot ni Ke ang tawag at inatake siya mula sa likod ng isang build demon, sa kabutihang palad na iwasan niya ang atake ngunit nabitawan ang kanyang telepono. Nakita niyang ang umatake sa kanya ay isang build demon na kasunod ang isang horse demon at tumawag si Ken ng isang demonyong lobo upang labanan ang mga ito, ngunit patuloy na nadaragdagan ang mga demonyo at sa gitna ng laban ay muntik nang masugatan si Ke, ngunit dumating si Sako at ang kanyang succubus at niligtas siya. Sumama ang lahat kay Hibiki upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa kalaban at sinabi ni Dai na ang mga bagong demonyo niyang nakuha ay mabilis na mahahanap ang kalaban. Ngunit nang tawagin niya ang dalawang mukhang Pokemon na demonyo ay agad na tumakbo ang mga ito nang makita ang malalaking demonyo. Tumawag si Yamato kay Hibiki at sinabi na lahat ng ibang summoners na ipinadala nila upang hanapin ang kalaban ay patay na, at ang koponan ni Hibiki na lang ang tanging pag-asa nila at nagboluntaryo sinid na hanapin ang kalaban, at inutusan ni Hibiki si Dai na protektahan siya at habang ang iba ay nakikipaglaban sa mga demonyo ay hindi nababawasan ang bilang ng mga ito. Dahil sa peligro nagdesisyon si Yamato na gumamit ng isang virus prototype na ginawa ni Fumi nang ilunsad ang virus, nagsimulang mag-glitch ang mga demonyo at nagbibigay kay Hibiki at sa iba pa ng pagkakataong tapusin ang laban, samantala ay narating ni Nid at Dai ang lokasyon ng kalaban at nagdesisyon si Nid na tawagin ang kanyang orc upang hulihin ang kalaban. Kaso ang kalaban ay may sarili ring demonyong tawag at winasak nito ang orc bago sinasakal si Nid sa ere. Nag-aalala ang lahat para kay Nid at nang ihulog siya ng Demon Knight sa lupa ay inutusan ni Ke ang kanyang Wolf Demon na saluhin siya. Dito nakita ng lahat ang kalaban walang iba kundi si Fumi at pinaghinalaan ni Yamato na na-brainwash siya ng kaaway at inutusan si Hibiki na hulihin siya. Agad na inutusan ni Hibiki si Bako na labanan ang Demon Knight ngunit nabigo ang kanyang lightning bolt. Sunod na pinasugod ni Sako ang kanyang Succubus gamit ang Wind Blades kaso na-block din ito ng Demon Knight at sinaktan ang Succubus. Natira na lang sina Hibiki at Ke kaya't nag-isip si Hibiki ng plano upang sabay nilang atakihin ang Demon Knight mula sa magkabilang panig. Kinausap niya si Dai at binigyan ng isang mahalagang gawain bago magsimula ang kanilang plano at inatake muna ni Bako ang Demon Knight upang ma-distract ito, at sinundan ito ng Demon Wolf ni Ke mula sa likod. Sa wakas ay natalo nila ang Demon Knight at habang winawasak ni Dai ang mga server na ginagamit ni Fumi, naprotektahan ang mga barrier sa paligid ng JIP Center kaso bago nila madala si Fumi ay muling lumitaw ang Demon Knight, binalaan nito ang mga summoners na maging mas maingat sa kanilang mga susunod na galaw. Agad nitong tinalo ang Wolf Demon ni Ke at nagbitaw ng Thunderbolt sa mga summoners, nailigtas ni Ke si Hibiki mula sa atake ngunit siya mismo ang tinamaan ng malakas na Thunderbolt. Samantala ay inutusan ng Demon Knight si Fumi na tapusin ang kanyang huling gawain. Agad niyang in-input ang isang password na naglunsad ng virus na tuluyang sumisira sa lahat ng barrier sa lungsod at sa jeep headquarters. Nagpanik ang mga tao dahil wala na silang paraan upang protektahan ang lungsod at matapos ang pagkatalo ay bumangon si Hibiki at ang kanyang mga kaibigan. Naihatid ni Dai si Fumi sa ligtas na lugar kaso nasawi si Ke sa labanan at habang umiiyak si Hanaka sa pagkawala ni Ke ay labis na dinamdam ni Hibiki ang pangyayari, bagamat nagawa nilang baguhin ang prediksyon ng Dead Face app at hindi nila nailigtas si Ke. Kaso mas malaking problema ang dumating at sa pagkawala ng barrier ay may isang hukbo ng mga demonyo ang sumugod sa lungsod, pinangunahan ng isa sa 6 na demon bosses na isang higanteng biblical na demonyo. Lumipad ito sa lungsod na kung saan naroon na ang mga sundalo upang harapin ito. Gayunpaman ay walang epekto ang mga tangke sa demonyo at nagbitaw ito ng mga kakaibang disk na hugis isda upang wasakin ang mga tangke, habang pinapanood ni Yamato ang kaguluhan ay napagtanto niyang wala nang magagawa ang gobyerno.
Inutusan niya ang lahat ng available summoners na pamwesto sa teritoryo ng Demon Marak at pigilan ito bago ito makapunta sa isa pang punong tanggapan at umatake. Samantala ay nagdadalamati pa rin sina Hibiki at ang kanyang mga kaibigan sa pagkawala ni Ke at sinisisi ni Hibiki ang sarili sa nangyari. Biglang dumating ang mga miyembro ng JIP upang kunin sila at si Hibiki ay dinala upang sumama sa pangunahing puwersa ng labanan, habang si Dai ay isinama sa rescue squad dahil hindi sapat ang lakas ng kanyang mga demonyo para lumaban at habang nakatayo si Hibiki sa bubong kasama ang ilang ahente ng JIP, narinig niya si Yamato sa telepono. Sinabi nitong si Hibiki ang kanilang huling linya ng depensa at inamin ni Hibiki na si Ke ay nagbuwis ng buhay upang protektahan siya. Iginiit din ni Yamato na kinakailangan ang sakripisyong iyon at kung hindi kayang lumaban ni Hibiki dahil sa kanyang trauma ay wala siyang silbi sa kanila. Tumugon si Hibiki na lalaban siya upang protektahan ang lahat kaso habang sumusugod ang Demon Marak sa lungsod at walang nakakapigil dito, ang mga summoners na umatake gamit ang mga skull-faced birds ay mabilis na nilipol ng demonyo sa isang galaw lang, ang ibang unit ay sinubukang pabagalin ito habang nagtatrabaho ang mga pari upang muling buuin ang barrier sa paligid ng lungsod. Nararamdaman ni Mar ang mga pari at iba pang tao na nagtatrabaho para ibalik ang barrier. Kaya't nagpa siya itong unahin silang alisin at nag-charge ito ng ice beam na nagyayelo sa lahat ng madadaanan, pinapatay ang mga pari pati na rin ang mga nasa JIP headquarters. Labis na nadudurog ang puso ni Hibiki sa nangyari kaya't nagdesisyon siyang sumabak na rin sa laban, sinubukan ni Sako na pigilan siya at sinasabing napaka-peligroso dahil kaunti lang ang alam nila tungkol sa kaaway, kaso sagot ni Hibiki kung hindi siya lalaban ay mas marami pang tao ang mamamatay. Pinutol niya ang tawag at tinawag si Bako at ang kanyang demonyong tigre upang tumakbo patungo sa labanan at habang umaalis siya, dumating si Nid na naghahanap sa kanya at samantala pinamumunuan ni Sako ang isang squad upang salakayin si Mar, ngunit hindi man lang ito nasasaktan ng kanilang mga atake. Naglabas si Mar ng mga lumilipad na flat-flying fish upang salakayin ang squad at dumating si Bako at ginamit ang kanyang kidlat upang salakayin ang mga isda. Nagulat si Sako sa pagdating ni Hibiki dahil dapat ay nasa likod siya ng linya ng depensa, kaso sinabi ni Hibiki na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang lumaban kasama ang lahat. Inutusan niya si Bako na atakihin si Mar at nagbitaw ito ng makapangyarihang Thunderbolt at gayunpaman, hindi ito nakaapekto kay Mar at sa halip, ay inabsorb ng higanteng demonyo ang enerhiyang elektrikal at ibinalik ito sa mga summoners. Nagdesisyon si Bako na lumapit para sa close combat at nagawa niyang sugatan si Mar pero tinamaan siya ng demonyo at bumagsak sa lupa. Habang sinusubukan ni Hibiki na tulungan si Bako ay nagsimulang salakayin sila ng mga lumilipad na isda. Dumating si Sako upang protektahan siya at inutusan ng iba pang summoners ang kanilang mga demonyo na magsilbing shield para kay Bako. Pagkatapos ng serye ng malalaking pagsabog ay nakita ni Hibiki ang larangan ng labanan na puno ng mga katawan ng mga taong nagbuwis ng buhay upang iligtas siya. Maging si Sako ay malubhang nasugatan at nalagutan ng hininga pagkatapos sabihan si Hibiki na isa siyang tanga, labis na nagdalamhati si Hibiki at sinisi ang sarili sa pagkamatay ng lahat ng naroon at biglang narinig niya ang isang boses. Paglingon niya ay nakita niya ang isang puting buhok na lalaki na nagpakilalang si Ulker na isang dating kaibigan ni Yamato. Sinabi nito kay Hibiki na huwag masyadong sisihin ang sarili at dahil hindi naman talaga laban niya iyon ay napasama lang siya sa gulo pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Ulker na hindi kailangang magpumilit si Hibiki dahil naroon si Nid para punan ang kanyang kakulangan. Nagtaka si Hibiki kung ano ang ibig sabihin nito at ipinaliwanag ni Ulker na binigyan ni Yamato si Nid ng pagkakataong tumawag ng isang makapangyarihang demonyo upang labanan si Marak. Sa kabila ng mga babala ni Ulker at nagdesisyon si Hibiki na agad na tumungo upang tulungan si Nid, samantala ay narating ng higanteng demonyo ang gusali kung saan naroon si Nid at ang iba pa ang kanilang huling linya ng depensa, kasama ang pinakamalalakas na demonyo na ipinatawag at iniisip ni Nid kung paano siya naging parang si Sukore sa palabas na ito na laging nasa gilid ng aksyon. Ngayon oras na niya upang tumulong kay Hibiki at tinawag niya ang isang makapangyarihang alien goddess na si Kaiker, na lumipad patungo kay Marak habang iniiwasan ang pag-atake ng mga lumilipad na isda at sinugod ito gamit ang psychic powers, ngunit tulad ng iba ay hindi rin ito naging epektibo. Tinamaan si Kaiker ng ulan ng enerhiya na inilabas ni Mar at nag-aalala si Nid para sa kanyang demonyo,
ngunit nagbigay si Mar ng mas malaking dahilan upang kabahan ang lahat at inalis nito ang mga organong hugis sausage sa katawan nito at binuksan ang malawak nitong panga upang mag-charge ng isa pang ice beam. Lahat ng tao ay takot ay iniisip na ito na ang kanilang katapusan at biglang may tumama kay Marak mula sa gilid dahilan upang mawalan ito ng balanse. Dumating si Hibiki kasama si Bako at determinado siyang tapusin ang demonyo anuman ang mangyari. Ginamit niya ang buong lakas ni Bako na naglabas ng pulang kidlat at tumakbo si Bako patungo kay Marak at sinaksak ito ng napakabilis, nagdulot ng malaking pinsala at dahilan upang magbitaw ng ice beam papunta sa ulap at muling inutusan ni Hibiki si Bako na sumugod at sa pagkakataong ito, sinira ng demonyo ang core ni Marak na tuluyang nagpabagsak dito. Habang nagsisimulang maging nyebe ang katawan ng demonyo ay nagdiwang ang lahat at kabilang na si Hanako, na natuklasang hindi pala talaga siya namatay na masaya at nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit biglang nangisay ang katawan ni Marak bago ito tuluyang maglaho. Bago pa man makagalaw si Marak ay isang misteryosong lalaki ang dumating at hinati ito sa dalawa gamit ang kanyang espada. Sinabi nito kay Hibiki na manatiling alerto hanggang tuluyang mawasak ang kaaway at tinanong ni Hibiki kung sino siya. Iginiit ng lalaki na isa rin siyang miyembro ng JIP ngunit hindi siya nagtitiwala kay Yamato. Imbitado niya si Hibiki na sumama sa kanya at gayunpaman ay mukhang nakakahinala ang lalaki. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ronaldo at isang dating miyembro ng JIP na naglahong parang bula 2 taon na ang nakalipas. Habang abala ang lahat sa laban kay Marak ay lihim niyang sinakop ang isa pang base ng JIP gamit ang kanyang rebel army at plano niyang dalhin si Hibiki sa nasakop niyang base. Nalaman ni Yamato ang balitang ito at agad na nagpadala ng SWAT team upang bawiin ang nasakop na base. Samantala nalaman din ni Naday at Nid ang balita at sumakay sila ng tren papunta roon habang nagtatago sa mga curtain at sinabi ni Day na napakadelikado ng plano nilang ito, ngunit naniniwala si Nid na kailangan nilang mahanap si Hibiki dahil sa huling nakita niya ito ay tila may itinatago itong malaking lihim. Biglang nakatanggap ng notification si Naday at Nid mula sa Dead Face app. Ipinakita sa kanila ang isang video kung saan namatay si Hibiki habang nakikipaglaban sa isang malakas na demonyo at labis silang nag-alala at dahil hindi nila makontak sina Yamato o Sako, nagdesisyon silang sagipin ang kanilang kaibigan sa kanilang sariling paraan. Habang hinahanap nila ang base ng mga rebelde ay nakita nila ang malaking grupo ng tao na nagtipon sa isang lugar at isang lalaki na mukhang delinquent ang nagsabi sa kanila na tigilan ang pagsayang ng oras at nagbigay ng pagkain at tubig. Nagmumura ito laban sa gobyerno dahil hindi ito tumutulong sa mga tao sa panahon ng krisis. Habang nagmamasid si Naday at Nid ay napansin nilang ang rasyon ay may tatak ng JIP logo at napagtanto nilang ang lalaki ay kasapi ng Rebel Army, samantala ay tila kontento ang mga tao sa lungsod sa paraan ng pagtrato ng mga rebelde sa kanila, biglang sumugod ang mga demonyo na mukhang mga nabubuhay na tumor na dahilan upang magpanik ang lahat. Nagpasya si Day na kumilos at tinawag ang kanyang 2 Pokemon na tulad ng dati ay walang silbi, subalit handa na si Nid at tinawag niya si Kukuri na mabilis na tinapos ang mga demonyo. Pinalibutan ng mga rebelde sina Day at Nid at inutusan silang sumuko kaso biglang dumating ang mas marami pang demonyo. Sa pagkakataong ito ay winasak sila ng isang flame attack mula sa isang makapangyarihang espiritu at tumingin sina Day at Nid at nakita si Hibiki na naguutos sa isang apoy na ibon na si Suzuko. Isa sa 4 na alamat na hayop ng Chinese mythology. Labis na natuwa si Naday at Nid sa pagdating ni Hibiki at tumakbo sila patungo sa kanya upang pag-usapan ang video mula sa Dead Face app, kaso pagkatapos patayin ang mga demonyo at agad umalis si Hibiki nang hindi sila kinakausap, naguluhan si Day sa nangyayari at habang tinanong ng mga rebelde kung paano nila kilala si Hibiki at ipinaliwanag nila na siya ang kanilang pangunahing damage dealer. Sinabi ni Day na kaibigan nila si Hibiki at nakiusap si Nid sa rebelde na dalhin sila kay Hibiki upang makausap siya, samantala ay nakipagkita si Hibiki kay Ronaldo at magkasama silang pumasok sa JIP headquarters na nasa kontrol ng mga rebelde. Ang mga tauhan ni Ronaldo ay nagbabantay sa isang nurse mula sa JIP habang ginagamot nito ang mga pasyente. Tinawag pa nila itong terorista at inutusan siyang tapusin ang paggamot bago sila ipagluto ng sandwich. Ngunit dumating si Ronaldo at sinaway ang mga tauhan niya at sinabing tretuhin ng may respeto ang mga kababaihan. Ibinigay niya ang nakumpiskang telepono ng nurse at sinabing hindi niya ito magagamit upang makontak ang JIP, pero maaari pa rin itong gamitin ang app para tawagin ang kanyang demonyo.
Tinanong ng nurse kung bakit ginagawa ito ni Ronaldo kung nasa panganib ang sangkatauhan. Iginiit ni Ronaldo na ang JIP ang may kasalanan dahil alam nila ang tungkol sa mga demonyo ngunit wala silang ginawang tulong para sa mga sibilyan. Ibinunyag niya na ayon kay Yamato na kung hindi nila matatalo ang 7 demonyo, masisira ang mundo at nagulat ang lahat dahil hindi nila alam ang impormasyon na ito. Ipinaliwanag ni Ronaldo na mas marami siyang alam tungkol kay Yamato kaysa sinuman. Sinabi niyang plano ni Yamato na talunin ang 7 demonyo anuman ang mangyari at gamitin ito upang makontrol ang mundo at inamin ni Ronaldo na siya ay dating especially iyan ng gobyerno na sumali sa JIP upang tuklasin ang tunay nilang layunin. Habang mas maraming nalaman siya ay mas madilim ang kanyang natuklasan at napag-alaman niya ang ilang lihim tungkol sa pamilya ni Yamato, kaya't sinubukan siyang patayin nito at tumakas siya mula sa tangkang pagpatay. Sinabi ni Ronaldo kay Hibiki na ang lahat ng ginagawa ni Yamato ay hindi para sa kaligtasan ng mundo kundi para sa sarili nitong interes. Ibinabalik ni Ronaldo ang alaala ni Hibiki sa lahat ng taong namatay sa desisyon ni Yamato habang nilalabanan si Marak. Idineklara niyang hindi niya kailanman tatanggapin ang isang mundo na nilikha ng isang mapagsamantala na leader tulad ni Yamato. Pagkatapos ay dinala ni Ronaldo si Hibiki sa kanilang control center, kung saan ang isang middle-aged na lalaki ang namamahala sa buong operasyon. Sinabi ni Ronaldo kay Hibiki na batay sa kanyang pagsasaliksik ang susunod na demonyo ay darating sa lungsod na ito, pero handa na sila. Inamin niya na ang 2 demonyo ni Hibiki ay malalakas at may sarili rin siyang demonyo na kayang makipaglaban sa parehong antas, kasama rin sa laban ang kanang kamay ni Ronaldo at ang nurse mula sa JIP. Idineklara ni Ronaldo na tatalunan nila ang demonyo nang walang kahit sinong isasakripisyo at ipapakita nila sa mundo na mas mabuti sila kaysa sa gobyerno at ng JIP. Nagtipon ang mga summoners sa base ng tore kung saan inaasahang lilito ang demonyo na batay sa mga tala ng pamilya ni Yamato. Tinanong ng doktor kung sigurado silang kaya nilang talunin ang boss demon at sumagot si Ronaldo na mas malakas ang kanilang mga demonyo kaysa sa mga karaniwang ginagamit sa JIP. Nagpasalamat siya sa gumawa ng app na nagpakalat nito sa mga tao, ngunit tinanong ng doktor kung maaasahan ba ang mga ito at inamin ni Ronaldo na naniniwala siyang ginawa ang app ng isang grupong hindi sumasang-ayon sa paraan ng JIP at Yamato. Plano niyang gawing kakampi ang grupong ito at pagbalik nila sa gusali. Tinanong ng nurse si Hibiki kung bakit niya iniwan ang JIP upang sumama sa mga rebelde. Sinabi niyang marahas ang paraan ni Yamato kaso iniisip lamang nito ang pinakamainam na resulta at tumugon si Hibiki na hindi siya naniniwala kay Yamato, na para itong diktador at itinatrato ang mga tao na parang piyesa sa chess kaso inamin niya rin na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Ronaldo, kahit na hindi ito handang magsakripisyo ng kahit sino. Biglang dumating ang isang lalaki na nagsabi kay Hibiki na may mga taong nagsasabing kaibigan niya at kaagad ay lumabas si Dai at niyakap si Hibiki. Sinasabing labis siyang nag-alala para dito at dumating din si Nid at sinabi nilang nakatanggap sila ng video mula sa Deadface app na nagpapakita ng pagkamatay ni Hibiki habang nakikipaglaban sa isang malakas na demonyo. Pinakiusapan nila si Hibiki na umalis sa lugar na iyon upang maiwasan ang hinaharap na ipinakita ng app pero tumanggi si Hibiki. Sinabing dito lumilitaw ang mga demonyo at kaya niyang baguhin ang hinaharap at napag-alaman ni Hibiki na alam ni Dai at Nid ang tungkol sa Deadface video. Kaya nagpasya silang manatili at tulungan siya sa abot ng kanilang makakaya. Subalit tumanggi si Hibiki at sinasabing ayaw niyang manatili sila dahil nakita na niya kung gaano kapanganib para sa iba na subukang protektahan siya. Binanggit niya sa kanyang mga kaibigan na hindi niya kailangan ang mahina na tulad nila para protektahan siya. Hinihila ni Dai ang kwelyo ni Hibiki at sinabing itigil na ang power scale niya at ipasok ito sa kung saan at idinagdag niya na tutulungan niya ang kanyang matalik na kaibigan anuman ang mangyari. Sumang-ayon si Nid at sinabing magiging maayos ang lahat kung pagsasama-samahin nila ang kanilang lakas at wala nang magawa si Hibiki kundi pumayag sa kanilang mungkahi. Samantala 2 summoner mula sa JIP ang palihim na pumasok sa base upang bawiin ito mula sa mga rebelde. Tinawag nila ang kanilang mga demonyong parang magkamag-anak ni Napus at Boots at madaling tinalo ang mga tauhan ni Ronaldo, pero dumating sina Ronaldo at ang kanyang kanang kamay upang pigilan sila. Sinubukan ni Ronaldo na kausapin ang mga summoner at tinatanong kung alam ba nila ang dahilan ng kanilang pakikipaglaban para sa JIP, pero ang pulang buhok na summoner ay walang interes sa usapan at inutusan ang kanyang demon cat na salakayin si Ronaldo.
Madaling hinarang ni Ronaldo ang atake at habang ang kanyang assistant ang humarap sa mataas at emo na summoner, habang nagaganap ang laban ay ipinakita ang video sa lahat ng monitor sa control room at agad na ginamit ni Hibiki ang public announcement system upang pakiusapan silang tigilan ang laban at mag-usap. Sinumpa siya ng pulang buhok na summoner na sinasabing mag-uusap lang siya pagkatapos niyang talunin ang leader ng mga rebelde. Biglang yumayanig ang lupa at napaluhod ang summoner at natanggap ni Ronaldo ang balita mula sa isang tauhan na nagsabing tumataas ang antas ng enerhiya sa labas ng lungsod, ang Demon Boss ay magpapakita ng mas maaga kaysa inaasahan. Ngunit mas malala pa ang balita at sa halip na lumitaw sa base ng tore, ang demonyo ay lumitaw mismo sa harapan ni Ronaldo at isa itong biblical na nilalang na hugis singsing na gawa sa makukulay na kristal. Agad na inutusan ni Ronaldo ang lahat ng hindi kasali sa laban na lumikas, habang tinawag niya ang lahat ng mga mandirigmang summoner sa kanyang lokasyon. Inutusan niya rin ang mga summoner mula sa JIP na tulungan siya at sinimulan nilang atakihin ang Crystal Demon mula sa lahat ng direksyon pero hindi nila ito nasusugatan. Biglang huminto sa pag-ikot ang Crystal Demon at iniunat ang dalawang braso upang maghanda ng isang malakas na atake. Lahat ay nagtago habang nag-charge ng enerhiya ang demonyo at nagbitaw ng mapanirang thunderbolt na nagpahinto sa supply ng kuryente ng buong gusali. Sinabi ng isang tauhan kay Ronaldo na ililipat niya sa backup power ang sistema, ngunit kung mawala rin ito at hindi nila mapapanatili ang mga barrier na nagpo-protekta sa lungsod. Habang nag-charge ulit ang demonyo ng panibagong atake dumating si Hibiki upang sagipin ang araw. Inutusan niya ang kanyang fire peacock na si Suzuko na salakayin ang Crystal Demon ng tuloy-tuloy at nang humihina ito, sumama si Nid gamit si Kaiker upang tumulong, sa kanilang pinagsamang lakas ay nagsimulang mabasag ang katawan ng Crystal Demon. Habang tumutulong si Hibiki at Nid at doon ay nanatili si Dai sa isang tabi na parang cheerleader at pagkatapos ay tinawag ng doktor si Saraswat, na gumamit ng kapangyarihan ng musika upang ubusin ang enerhiya ng demonyo at ng mukhang pabor sa kanila ang laban, pero biglang nahati ang Crystal Demon sa dalawang bahagi at bumuo ng isang kanyan. Tinarget nito si Nid at ang iba pa at sinubukan ni Hibiki na pigilan ito sa pamamagitan ng utos kay Suzuko, kaso kahit sa mga atakeng apoy nito at hindi huminto ang Crystal Demon at nagbitaw ito ng isang concentrated energy beam na tumagos kay Suzuko at Kaiker. Nagpanik si Dai dahil ito ang eksaktong eksena na nakita niya sa Dead Face video at sa kabila ng panganib. Tumakbo si Hibiki upang labanan ang Crystal Demon at tinawag niya si Bako upang tulungan siya, ngunit isang malakas na atake mula sa demonyo ang nagpabagsak sa tigre, nawalan si Hibiki ng kanyang telepono. Wala nang makakaprotekta kay Hibiki mula sa susunod na atake ng Crystal Demon, ngunit biglang lumitaw ang isang itim na leon at inatake ang demonyo at pinigilan ang atake nito. Laking gulat at pagkalito ni Hibiki sa nangyari. Nakita ni Hibiki si Yamato na nasa mataas na lugar sa itaas niya at inutusan ni Yamato ang kanyang itim na leon na si Cerberus, na atakihin ang kristal na demonyo gamit ang apoy ngunit hindi ito naging epektibo. Agad niyang binago ang kakayahan ni Cerberus at binigyan ito ng sonic powers upang masira ang kristal na demonyo. Napaisip si Roland na ito ay kapangyarihan ng pamilya ni Yamato kaso mariin itong itinanggi ni Yamato. Iginiit na ito ay sariling kapangyarihan niya at sa huli ay winasak ng itim na leon ang kristal na demonyo na nawala matapos masira. Biglang lumitaw si Professor Fume sa lahat ng mga screen sa gusali at inihahayag na nabawi na niya ang kontrol sa gusali habang abala ang mga rebelde sa pakikibaka laban sa mga demonyo. Sinabi niya kay Ronaldo na ito rin ang parehong pamamaraan na ginamit niya at wala namang pakialam si Hibiki sa bahaging iyon. Ngunit gusto niyang malaman kung paano nakarating si Yamato doon gayong dapat ay nasa ibang lungsod siya. Ipinaliwanag ni Yamato na inayos na nila ang teleportation device na nasira noong naunang pag-atake ng demonyo. Dumating siya para sabihan si Hibiki na bumalik sa jeep at sinabi ni Hibiki na kung kaya ni Yamato lumaban ng ganoon, dapat sana'y sumali siya sa laban na mas maaga pa upang maraming buhay ang naligtas. Pero matigas ang sagot ni Yamato at ipinaliwanag na hindi niya kasalanan na namatay agad ang mga mahina. Dagdag pa niya na mula sa puntong ito ay magiging mas malalakas ang mga kalaban at kailangan niya ang mga tauhan niya na sumunod sa mga utos niya para magtagumpay sila. Sinagot siya ni Hiki na hindi niya maaaring tretuhin ang mga tao bilang mga piyesa lamang kaso sinabi ni Yamato na dapat nang tigilan ni Hiki ang paniniwalang lahat ng tao ay pantay at malaya.
biglang sumingit sa usapan si Ronaldo at hinihingi kay Yamato na aminin sa lahat na plano niyang pamunuan ang mundo at itaboy ang lahat ng mahina sa oras na matalo na ang mga pinuno ng mga demonyo. Nagulat ang lahat sa revelasyon, ngunit hindi man lang ito itinanggi ni Yamato at sinabi niyang malinaw naman na ang malalakas ang dapat manguna sa mahina. Galit na sinumpa ni Ronaldo si Yamato at ang pamilya nito at sinasabing matagal na nilang hinintay ang sakuna upang maagaw ang kapangyarihan at pamunuan ang mundo. Sa puntong ito ay lumabas ang mga tauhan ni Ronaldo upang atakihin si Yamato pero hindi man lang nabahala si Yamato sa mga nakatutok na baril sa kanya, tinawag niya silang walang kwentang mga magsasaka na walang magagawa laban sa kanya. Bilang tugon ay tinawag ni Hibiki si Brow at sinabi kay Yamato na kung sasaktan niya ang mga tao at pipigilan siya nito, ngunit bago sila maglaban ay lumitaw ang maputlang binata na si Alor at sinabing hindi maganda ang mag-away sila sa isa't isa, sinabi ni Alor na dapat ay magkasama sila sa iisang panig na hindi nag-aaway. Ibinunyag niya ang isang lihim kay Hibiki at binanggit na dumating si Yamato dahil nakita nito ang dead face video ni Hiki. Nagalit si Yamato kay Alor dahil sa pagsisiwalat na ito at nagulat si Hiki at hindi maintindihan kung ano ang iniisip ni Yamato, biglang nagpakita si Yamato ng ugaling parang Tsunere, sinasabing hindi dapat isipin ni Hibiki na siya ay espesyal sa kanyang buhay. Ginawa niyang malinaw na si Hibiki ay isang kapakipakinabang na sandata na may mahalagang papel sa mga darating na laban at ibinalik ni Yamato ang linya kay Hibiki sa app. Sa kabila nito ay binawi rin ni Hibiki si Brow at pagkatapos ay nagsimula ng magtalo sina Yamato at Alor dahil sa pagpunta ni Alor doon. Tinawag ni Alor si Yamato na childish at saka tumingin kay Hibiki at tinanong kung ano ang balak niyang gawin. Naguluhan si Hiki kung aling panig ang sasamahan kaso ang tanging gusto niya ay gamitin ang kanyang kapangyarihan upang tumulong sa mga tao. Sinubukang kumbansihin ni Ronaldo na manatili si Hiki sa kanilang panig kaso biglang lumitaw ang isang pader ng apoy sa harapan nila. Nagpakita si Alor ng demon na may hawak na kandila at ang demonyo ay nagsimulang magsalita, sinasabing ang mga hanggal na tao ay dapat umatras dahil hindi pa nila oras upang kumilos na nagulat ang lahat na makitang may demonyong nagsasalita. Ang babaeng may pulang buhok ay sinubukan na tawagin ang kanyang demonyo upang lumaban, kaso hindi gumana ang kanyang telepono at inatake siya ng demonyo gamit ang apoy, subalit naiwasan ito dahil sa tulong ng kanyang kasamang demonyo. Sinabihan ni Alor ang kanyang demonyo na umatras at sinasabing ayaw niyang pumatay ng sinuman, sa puntong ito ay napansin ng lahat na hindi gumagamit ng telepono si Alor upang kontrolin ang kanyang demonyo, nagsimula silang magtanong kung sino talaga si Alor at kung isa ba siyang demonyo. Tumawa lang si Alor at binanggit na ako si Alor ang Anguished One, dagdag pa niya na hindi niya eksaktong alam ang buong detalye ng kanyang pagkatao at iginiit niyang ayaw niyang maging kaaway ng sangkatauhan, ngunit hindi naniniwala ang mga rebelde sa kanya. Tinawag ng mga rebelde ang kanilang mga demonyo at sinabihan ni Ronaldo si Alor na sumuko at sa halip ay pinahintulutan ni Alor ang kanyang demonyo na unang umatake, agad na sinunog ng nakakatakot na demonyo ang mga tinawag na demonyo ng mga rebelde. Ipinaliwanag ni Hibiki kay Ronaldo at sa kanyang mga tauhan na umatras dahil siya na ang lalaban. Pero binalaan siya ni Alor na hindi ito magandang ideya dahil siya ang nagbigay ng Demon Summoning app sa kanila. Nagulat ang lahat sa revelasyon ni Alor at ipinaliwanag niya na ang sangkatauhan ay mahina at kawawa, kaya't nais niyang bigyan sila ng patas na pagkakataong mabuhay laban sa pagsalakay ng mga demonyo. Kaya nilikha niya ang Dead Face app at itinago ang Demon Summoning app dito at sinabi ni Alor na maswerte siyang nakatagpo ng isa pang Sparkling One sa anyo ni Hibiki, na ikinainis ni Yamato dahil dati siyang tinatawag na ganoon ni Alor. Naglakad si Yamato palapit kay Hibiki at sinasabing bumalik siya sa JIP dahil kinabukasan ay 3 demon bosses ang magpapakita ng sabay-sabay sa 3 magkakaibang lokasyon. Ipinunto ni Yamato na mula ngayon ay ang mga kalaban nila ay magiging mas malalakas at mas tuso. Ibinahagi niya kay Hibiki na siya lamang ang magtatanggol sa isang buong lungsod bukas at tumawa si Alor at sinabing dapat iyon ang inuna ni Yamato sa kanilang usapan. Lahat ay nakatingin kay Hibiki upang gumawa ng desisyon. Nagpasya siyang makipagtulungan kay Yamato upang iligtas ang mundo. Sinabi niya na kapag natalo na nila ang mga demonyo na sisiguraduhin niyang hindi ipipilit ni Yamato ang kanyang mga baliw na ideolohiya sa mundo. Sumang-ayon si Yamato at sinabi kay Hibiki na kailangang mabuhay siya upang maisakatuparan iyon. Pagkatapos tumingin si Yamato kay Ronaldo at inutusan siyang asikasuhin ang sitwasyon sa lungsod, bagamat galit si Ronaldo at noong una pumayag siyang sumunod kay Yamato sa pagkakataong ito,
Gayunpaman ay nangako siyang hindi niya kailanman hahayaang baguhin ni Yamato ang hinaharap gamit ang kanyang baluktot na paniniwala. Umalis si Yamato pagkatapos nito at naiwan si Hiki na nag-iisip tungkol sa sitwasyon. Biglang dumating ang dalawang bagong summoners upang kausapin si Hibiki at bagong recruit sila at nagsimula ng igalang si Hibiki bilang kanilang senior. Matapos makipag-usap sa kanila ay patuloy pa rin ang pag-iisip ni Hibiki hanggang sa sumapit ang gabi. Kinabukasan bago ang laban ay sumailalim ang lahat sa isang mandatory na pagsusuri sa kalusugan, habang ini-inspection si Nida ng doktor at nag-usap sila ng maliliit na bagay ngunit unti-unting naging personal ang mga tanong ng doktor. Sa huli ay sinabi ng doktor na tama ang ginawa ni Nida sa pagpunta doon upang tulungan ang lalaking gusto niya, na naging dahilan upang mamula si Nida. Sa labas ng silid ay naghihintay si Dai upang kausapin si Nida pero nakita siya ng kanang kamay ni Ronaldo, na agad na napansin kung ano ang nangyayari at sinubukan na maglaro ng kupido para kay Dai. Biglang dumating si Hibiki at nang lumabas si Nida na inakala niyang naroon ito upang manmanan siya kaya't namula na naman siya. Sinubukan ni Dai na ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibintang kay Hiki kaso agad itong nawala. Inakala ni Nida na parehong pervert ang kanyang mga kaibigan kaya't sinampal niya sila pareho, ngunit iyon na ang katapusan ng iskandalong iyon. Pagkatapos nito ay handa na ang lahat para sa labanan at natuklasan ng JIP headquarters na nasa dagat ang tatlong demonyo. Si Sako ang may kontrol sa operasyon at nagpasya siyang ilikas ang mga sibilyan at kahit na wala ito sa kanilang plano, nakipag-ugnayan siya kay Ronaldo at halata na kilala na nila ang isa't isa mula pa noong nakaraan. Sinabi ni Sako na sapat ang lakas ng grupo ni Ronaldo upang protektahan ang lungsod niya at pagkatapos, nag-teleport si Sako kay Hibiki at sa kanyang mga kaibigan papunta sa ikalawang lungsod upang protektahan ito at samantala, mag-isa si Yamato sa huling lungsod at ayaw niyang tumanggap ng anumang tulong. Agad na nakarating si Hibiki at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang lungsod na kung saan sinalubong sila ni Mao. Bumagsak si Hibiki sa kanyang mga tuhod nang makita niyang buhay si Mao at niyakap siya nito at sinabing hindi niya kailangang maramdaman ang pagkakasala para sa sinumang tumakas kaso wala ng oras para sa muling pagkikita, dahil anumang sandali ay magpapakita na ang mga demonyo at naghanda na sila para sa laban.